Muli po tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos sa hapon na ito. Gusto ko lang po i-remind ang bawat isa po sa atin sa mga pinag-aralan po natin, sa mga tinuro po sa atin ni Pastor Boy. Lahat po tayo ay nakikinig, lahat po tayo ay nakapanood ng live tuwing Sunday po ni Pastor Boy. At siguro po ilan po sa atin na pinag-aralan po, tinuro po sa atin ni Pastor Boy. Ang gusto po ng Diyos ay i-remind po tayo sa mga tinuturo po ng Diyos po sa atin. Mas matalino ang isang tao na may nagpapaalala po sa kanya. Amen po. So gusto ko lang pong ipaalala po sa atin yung mga tinuro po ni Pastor Boy sa mga anniversary na pinuntahan po niya. At last week po, ang gusto ko pong itapik po sa inyo ay yung topic niya about po sa panalangin. Yan, sabi po kasi ni Pastor Boy, ang Diyos ay sumasagot sa panalangin. Amen po. Lahat po tayo may mga panalangin personal sa buhay po natin. At alam mo ang Diyos ay sumasagot. Amen po. Lalo na po pag ito ay kalooban ng Diyos. Hindi pwedeng hindi sasagot ang Diyos kapag umuo na ang Diyos sa bawat panalangin po natin. Lahat po tayo may kanya-kanya tayong prayer. Lahat tayo may kanya-kanyang hinihingi sa Panginoon. At oo ang sagot ng Diyos kapag ito po ay kalooban niya. At hindi naman kapag hindi po ito kalooban ng Diyos. At alam niyo po, ang sabi po ng Biblia, ayaw ng Diyos na malungkot ka kapag hindi nasasagot ng Diyos yung prayer po natin. Amen po. Yan sabi niya, ang kagalakan ay mararanasan po natin kapag nasagot ng Diyos yung bawat panalangin po natin. Nagiging masaya tayo, nandun yung kagalakan natin sa Panginoon kapag nakukuha natin yung mga pinagpipray natin. Amen po. Sabi niya po dito, si Lord magbibigay sa iyo walang limit sa paghiling mo sa Panginoon. Amen po. Walang imposible, ang Diyos po ay gumagawa ng mga bagay na imposible sa tao pero posible sa Diyos. Amen po. Sabi nga po niya sa Ephesians chapter 3 verse 20, sa Kanya na makagawa ng higit pa kaysa maaari ating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan kumikilos sa atin. Alam niyo po, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi po limitado. Makapangyarihan po ang Diyos. Kaya siyang gumawa ng isang bagay na posible sa tao, imposible sa tao pero posible sa Diyos. Amen po, kaya nga tayo umaasa dapat tayo sa himala po ng Panginoon. Kung paano gumawa ang Diyos sa himala noong unang panahon, doon din ang Diyos na kayang gumawa ng himala sa buhay po natin. Amen po. Alam niyo po, maganda po sa buhay natin, hindi lilipas ang isang linggo, isang buwan, isang taon na dapat may himala na nangyayari sa buhay po natin. Amen po. Alam niyo po, kung walang himala na nangyayari sa buhay natin, sa madaling salita, hindi kumikilos ang Diyos sa buhay po natin. Amen po. Kaya nga po maganda po rito na tayo po ay lingkod ng Diyos, tayo po ay mga anak ng Diyos. Dapat merong himala na nangyayari po sa buhay po natin. Amen po. Sabi niya po dito, may paraan ng Diyos na sagutin yung mga panalangin po natin. Yes, may paraan tayo para humingi tayo sa Panginoon. At may paraan din ng Diyos para ibigay niya yung panalangin po natin. Amen po. Huwag natin agad ipilit sa Diyos na, Lord, ito yung sagot mo sa prayer ko. May mga proseso ang Diyos na kailangan mangyari bago dumating yung mga bagay na inaasahan po natin. Amen po. Magtiwala lang po tayo sa kakayahan ng Diyos. Amen, magtiwala tayo sa mga bagay na itinuturo po ng Diyos sa atin. Minsan po sa buhay natin, tinuturuan muna tayo i-build yung faith natin, yung prayer natin para makuha natin kung ano yung kasagutan sa panalangin po natin. Amen po, laging may process ang Diyos. Amen, katulad po ni Abraham, example ko po sa inyo, si Abraham at si Sarah, may proseso ang Diyos sa kanila bago makuha nila si Isaac, yung unang anak po nila. Amen, sa atin po mga kapatid, huwag tayo na nagmamadali agad sa Panginoon. Hayaan mo na ang Diyos ang magbigay ng proseso sa iyo para kumilo siya sa buhay mo at makita mo kung paano sagutin ng Diyos ang panalangin po natin. Amen po. Minsan tinuturuan tayo ng Diyos na maghintay, tinuturuan tayo ng Diyos sa paraan na gusto po niya sa buhay po natin. Amen po. Kaya nga mga kapatid, huwag tayo magsasawang manalangin, huwag tayo magsasawa na humingi sa Diyos. At darating yung time one day, ipagkakaloob sa atin niya ng Panginoon. Amen po. Kaya nga sabi niya po dito, may plano siya, sabi ni Pastor Boy sa atin, may plano siya para buhayin yung pangarap po natin. Mga kapatid, may mga panalangin tayo kadalasan, hindi na natin na ipag-pray o naalala
Kasi minsan pinanghihinaan tayo ng loob dahil sa yung mga panalangin natin noon, ang tagal sagutin ng Diyos. Kaya kadalasan, yung iba sa atin dito, nakakalimutan po natin. Alam niyo po, ang Diyos, nagbibigay siya ng hope sa bawat isa po sa atin dito. Amen po, kadalasan sa buhay po natin, kailangan mo lang maghintay. Maghintay na maghintay kung ano yung proseso, kung ano yung dapat mo pang gawin, ma-build sa buhay po natin. Kasi alam niyo po, yung pangarap natin, hindi naman nawawala yan eh. Yung pangarap mo na ito yung gusto mong mangyari sa buhay mo, hindi mawawala yan. Ang gusto lang sa atin ng Diyos, ma-build niya kung anong meron tayo ngayon. Amen po. Alam niyo po, ang gusto po ng Diyos po sa atin, magawa po natin kung ano pa yung bagay na mas magagawa pa natin, yung kakayahan na meron pa tayo. Kasi alam niyo po mga kapatid, kung sasagutin agad ng Diyos yung prayer mo, wala tayo agad matutunan sa mga bagay na gusto pang matutunan po natin, na gusto matutunan po ng Diyos para po sa atin. Amen po. Kaya nga sabi niya po dito, marami tayong hindi makukuha sa buhay kung wala siya. Wala tayong magagawa kung wala siya. Amen. Lahat po tayo wala magagawa kung hiwalay tayo sa Panginoon. Lahat ng bagay na wala tayo ay wala po sa buhay natin kung tayo po ay malayo sa Panginoon. Kasi alam niyo po, sabi po sa John chapter 15:7, yung panalangin po natin, makukuha po natin yan by word of God. So kailangan meron tayong salita ng Diyos na isinasabuhay po natin. Alam niyo po, ang salita ng Diyos, kailangan ito po ay pinag-aaralan, kailangan kinakapitan po natin. Amen po, huwag mong magpadala tayo sa mga bagay na nakikita natin na parang wala nangyayari. Huwag tayong magpa-apekto sa mga bagay o sa nararamdaman natin na parang wala nangyayari sa prayer ko. Wala nangyayari. Parang nagsalita lang ako sa hangin. Wala nakakarinig sa prayer ko. Mga kapatid, huwag tayong magsawang humingi sa Diyos. Huwag tayong magsawa na manalangin sa Panginoon. Ulitin ko po sa inyo, maaaring sa mga bagay na ito, tinuturuan tayo ng Diyos. Alam niyo po, hindi naman po madamot ang Diyos. Nagawa nga po niyang ibigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. How much more pa kaya yung mga pangailangan po natin? Ulitin ko po, ang Diyos po ay nagbibigay ng pag-asa. Binubuhay ng Diyos yung mga bagay na kailangan ayusin pa natin sa sarili po natin. Amen po. Maaring tayo po ay may mga pagkukulang, may mga nagagawa tayo na hindi kagustuhan ng Diyos. Ayusin po natin. Maaring yan ang maging dahilan kung bakit tayo po ay hindi masagot ng Diyos yung bawat panalangin po natin. Amen po. Sabi nga po ni Pastor Boy, napalito si Jesus para bigyan niya tayo ng magandang buhay. Amen. Alam niyo po, ang gaan lang, ang sarap lang na mabuhay tayo ng Diyos ay kasama natin. Hindi lang basta kasama natin, kundi binibigyan tayo ng Diyos ng magandang buhay, magandang kinabukasan. Amen po, ang gusto lang po sa atin ng Diyos, mamuhay tayo na hindi na sa sarili po nating kapakanan, kundi mamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Alam niyo po, ang sabi ng Biblia, madali tayong pagpalain ng Diyos kung tayo po ay magiging masunurin sa Kanya. Amen. Alam niyo po, ang ganda ng pangarap ng Diyos sa atin. Plano para bigyan ka ng buhay, pag-asa sa hinaharap. Alam niyo po, kung tayo po ay magiging masaya sa mga bagay na meron tayo ngayon, mas magiging masaya tayo kasi alam ng Diyos, ini-expect mo na ikaw ay sasagutin ng Diyos. Amen po, sabi nga sa ni Pastor Boy, lagi kang magkaroon ng expectation sa Panginoon. Kasi ang Diyos ay gumagawa ng himala sa buhay po natin. Alam niyo po, ako lagi ako nagko-confess. Sabi ko, Lord, maraming salamat po sa himala. Salamat sa himala ng buhay na matatanggap namin. Kasi alam niyo po, kailangan mabuhay tayo sa himala ng Diyos. Kailangan mabuhay tayo sa himala, sa kapangyarihan ng Diyos. Yes, meron tayong trabaho na pagkukunan po natin pinansyal. Meron tayong negosyo na pagkukunan natin pinansyal. Pero mas mainam pa rin na makuha natin kung ano yung ibinibigay ng Diyos sa atin. Hindi natin makukuha sa trabaho o hindi natin makukuha sa negosyo. Makukuha natin ito dahil alam mo ito ay kagustuhan ng Diyos na pagpalain ka. Amen po. Alam niyo po, salamat sa Lord kasi meron tayong tatay. Ang sabi ng Bible, ikaw ang aking pastol at hindi ako magkukulang. Ang Diyos po ay hindi magkukulang sa atin. Amen. Sa panahon na may sakit ka, tumawag ka, pagagalingin ka ng Diyos. Sa panahon na naghihirap ka, tumawag ka sa Kanya at giginhawa ang buhay mo. Amen po. Ang Diyos hindi niya kayang tiisin na yung anak niya ay nahirapan. Gagawa ang Diyos ng paraan para ang buhay ng tao ay maging maayos. Amen. Sabi nga po dito ni Pastor Boy, sabi niya,
Kung gusto mong masagot ang panalangin mo, dapat may relasyon ka sa Diyos, hindi yung nakikidiyos ka lang. Kailangan meron tayong mas malalim na relasyon sa Diyos. Alam niyo po, kahapon pastoral meeting, nakaka-bless po yung sinasabi ni Pastor Boy. Sabi niya, Lord, gusto pa kita na mas makilala pa. Gusto ko pa na mas maranasan kung ano yung gusto mo na mangyari sa buhay ko. Ganoon din si Pablo, di ba? Sabi niya po doon, Lord, gusto ko mas makilala pa kita ng higit sa pagkakakilala ko sa iyo. Sana ganun yung attitude natin. Sana ganun yung pangarap natin sa buhay natin. Yung plano natin, Lord, gusto pa kitang makilala ng higit sa pagkakakilala ko. Alam niyo po, napakasarap na maging close tayo sa Diyos. Napakasarap kapag meron tayong malalim na relasyon sa Panginoon. Kasi kapag dumadaan tayo sa pagsubok, madaling lumapit sa Diyos. Dumadaan tayo sa hirap, madaling lumapit sa Diyos. Tawag ka lang sa Kanya, madaling sagutin ng Diyos. Madaling sagipin tayo ng Diyos. Di ba sabi po sa awit 91, kapag tumawag ka, tutulungan ka. Kapag nahirapan ka, sasakluluhan ka ng Diyos. Naalala niyo po ba si Pedro? Nung tayo na dumating siya sa pagsubok, ang sabi ni Pedro, kung kayo po yan, palakarin niyo po ako sa ibabaw ng tubig. Lumakad siya. Nandun yung faith ni Pedro na kaya niyang lumakad sa ibabaw ng tubig. Kasi nandun yung tiwala niya sa Diyos. Pero nung tayo dumating ang pagsubok sa buhay niya, siya po ay lumubog sa dagat. Pero alam niyo po, ang attitude ni Pedro, marunong siya maglangoy. Pero hindi siya umasa sa sarili niyang kakayahan na bumalik sa bangka nila. Ang ginawa po ni Pedro, tumawag sa Diyos. Tingnan po natin, isang tawag lang ni Pedro. Isang tawag lang ni Pedro, agad siyang sinagip ng Diyos. Amen po, isang tawag lang. Mga kapatid, tawag lang tayo lagi sa Panginoon. Tawag lang tayo. Dahil wala tayong ibang aasahan, kundi ang Diyos, ang unang tutugon, ang unang tutulong sa buhay natin. Amen po. Maaaring yung ilan sa atin, hindi maintindihan o hindi maunawaan ko ano yung mga pinagdadaanan po natin. Ang mahalaga po dito, mas mabuti na alam ng Diyos ang dinadaanan mo. Isang tawag mo lang sa Kanya. Magsabi ka ng nararamdaman mo. Magsabi ka sa Diyos. Hindi madamot ang Diyos makinig sa iyo. Hindi madamot ang Diyos na makipag-usap, makipag-fellowship sa iyo. Dito po sa bahay po namin, ang natutulog po sa taas ay si Mama at si Papa. Tapos sa kwarto dito sa baba, si Cora, yung asawa ko po. Tapos kapag gabing-gabi na, dito lang po ako sa kusina, mag-isa. Tapos nagpe-pray lang, nag-worship sa Panginoon. Iba yung prayer na ikaw at ang Diyos lang. Amen. Iba yung magkakasama kayo. Yes, may anointing. Pag magkakasama kayo, maganda nga po yun na grouping tayo, nagpe-pray tayo. Pero iba pa rin yung meron kang prayer na ikaw at ang Diyos lang. I-worship mo ang Panginoon. Sa time na napapagod ka, worship ka lang sa Panginoon. Sa time na hindi mo na alam kung ano yung mangyayari sa bukas, sitwasyon na kinakaharap mo, basta nandun yung tiwala mo sa Panginoon. The Lord, ikaw ang Diyos ng kaayusan. Lahat ng bagay ayusin mo. Lahat ng bagay gagawin mo. Kasi alam ng Diyos, kalooban niya yung mga salita niya na ibinigay para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Ngayon po, sabi nga po niya dito kung gusto mo makuha ito, dapat may mga bagay ka na bibitawan. May mga bagay sa atin na ayaw ng Diyos. It's time na let go. Ayusin natin po yung dapat nating ayusin. Amen. Kaya nga sabi po dito, ang magbibigay sa iyo ng kakayahan na lumayo sa tukso ay ang padalangin. Maraming pagsubok, maraming atake ang kaaway sa buhay natin mga kapatid. Hindi titigilan tayo ng kaaway hanggang sa hindi tayo bumagsak. Pero dahilan sa nagpe-pray tayo, may mga kasamaan din tayo. Kaya nga tinawag tayong Rema Family na pinapanalangin natin yung bawat isa para hindi panghinaan ng loob. Kasi kung tayo lang magpe-pray sa sarili natin, kulang. Kaya nga nagpe-pray ang bawat isa po sa atin dito. Kaya nga may mga simbahan na nagpe-pray, bawat pastor, membro, mga workers, para mas lalong tumibay, tumatag, at mas lumawak pa ang gawain po natin. Amen po. At ang ganda po ng sinabi po dito, sabi niya, ang sino mang tumanggap kay Jesus bilang sariling tagapagligtas ay binibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Lahat tayo po ay anak ng Diyos. Lahat tayo pwedeng humingi. Lahat tayo ay pwedeng maglingkod sa Panginoon. Dahil anak tayo ng Diyos. Amen po. Alam niyo po, ibang-iba
ibang-iba ay nararanasan natin kapag malapit tayo sa Panginoon. Kapag mas nararamdaman mo lalo ang pagkilos, pagyakap ng Diyos sa buhay mo. Kaya encourage po sa bawat isa po sa atin na nandito, huwag kang titigil hanggat hindi nasasagot yung prayer mo. Pray ka lang. Ang Diyos ay gumagawa ng himala sa buhay po natin. At one day darating yung time na tayo po ay magte-testify isa-isa kung paano gumawa ang Diyos ng himala sa buhay po natin. Alam niyo po, ang Diyos po ay mapagpala. At ang gusto niya, maranasan mo yung pagpapala na para sa iyo. Ngayon po, may para sa iyo, may para sa akin, may para sa ating lahat na kayang ibigay ng Diyos. Huwag mong bibitawan yung mga panalangin mo. Hawakan mo, kapitan mo, ilaban mo. Maaring nakawin ng kaawayan. Yung joy, maaring nakawin ng kaaway yung panalangin mo. Huwag tayong papayag. Kasi ang gusto ng Diyos, bigyan kayo ng kaligayahan na hindi kayang ibigay ng mundo. Kundi siya lamang ang makapagbigay ng lahat sa buhay po natin. Ngayon po mga kapatid, kaya nga ulitin ko po sa inyo, sa time na naguguluhan ka, sa time na nahirapan ka, sa time na napapagod ka, worship ka lang sa Panginoon. I-worship mo ang Diyos. Minsan dumarating yung time, kailangan mo rin mag-silent para mas marinig mo ang tinig ng Diyos. By heart. Amen po. Kaya alam niyo po mga kapatid, sa buhay po natin, maging mapagmahal tayo sa bawat isa po sa atin. Magmalasakitan tayo, magpanalaginan tayo. Maraming the way ng prayer ang sinasabi po sa atin ng Panginoon. Kaya nga, katulad po nangyari kay Pedro, isang tawag lang, agad-agad, ang Diyos ay dumating. Kaya mga kapatid, ang gusto ng Diyos ay makita mo sa buhay mo na nandyan siya parati. Hindi siya mangiiwan. Lalo na sa mga panahon na hindi mo na kaya. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Bakit po? Ako po ay na-experience ko na kung paano mag-ingat, kung paano mag-alaga ang Diyos. Sabi nga po ng Bible, di po ba? Sa Isaiah, sabi niya, hanggang sa tumanda, pumuti ang iyong buhok, ikaw ay aking aalagaan. Nilikha kita para alagaan, ingatan, at iligtas. So yun po yung pangako sa atin ng Diyos. Dahil mas masarap mag-alaga ang Diyos natin. Ngayon po, sige po, tayo po ay mananangin. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito. Salamat, Lord, sa mga tinuturo mo sa amin kung paano kami tumawag, kung paano kami manalangin sa iyo. I pray na bigyan mo kami ng puso na magtiwala sa kakayahan na kaya mong gawin sa buhay namin. Thank you, Lord, dahil ikaw ang Diyos na gagawa ng himala sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sa kapangyarihan mo. Salamat, Lord, sa mga tinuturo mo sa buhay namin. Hayaan mo, Ama, na mas mabuild pa namin yung faith namin. Turo mo pa kami. At naman yung mga bagay na kakulangan namin, tulungan mo kami na maayos pa namin ito. Salamat, Banal na Espiritu, sa pagtuturo mo sa amin. Hiniling namin, Panginoon, na samahan mo kami sa lahat ng aspekto ng buhay namin. Salamat, Panginoon, sa oras ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. So yun po, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Malapit na po ang camping, kaya inimbitan ko po kayo sa July 19 to 22 na umattend po tayo ng camp. Iba pa rin po na nakapag-camp po tayo. Kasi kung ang cellphone nalolobat, kailangan ng charger. Tayo din po ay nalolobat. Kailangan po natin ng camp para makapag-recharge po tayo doon. Alam niyo po, mas maganda po na tayo po ay nandun. Yes, may live po kung nasa malayo po yung iba. Meron po silang reason. Pero kung tayo po ay nasa Pilipinas lang at pwede naman tayo mag-camp, gastusan po natin yung spiritual natin. Amen po. Mas maganda po na meron tayong sacrifice din para mas makuha natin kung ano yung gustong ibigay po sa atin ng Diyos. So, kita-kits po tayo sa July 19 to 22. I pray po na tayo po ay makarating, makapunta po tayong lahat. Ingat po kayo palagi and God bless po sa inyo pong lahat.